Magandang araw sa ating lahat. Narito ang latest update natin. Nagbabala na po ang pag-asa sa lahat ng ating mga kababayan sa banta ng storm surge, malalakas na ulan at posibleng malawakang pagbaha. Ayon sa datos ng pag-asa, asahan na po natin ang malakas na pag-ulan ngayong araw o pagsapit ng gabi dulot ng bagyong Krising na papalapit na sa kalupaan ng bansa, kasabay ng pinalalakas na epekto ng southwest monsoon o habagat. Dagdag pa ng pag-asa, hindi nila inaalis ang posibilidad na mas lumakas pa si Krising sa mga susunod na oras bago pa man ito tumama sa kalupaan. Pinaalala na din natin ang ating mga mangingisda at mga nasa baybaying karagatan. Iwasan muna ang pumalaot lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ng malalakas na alon at masungit na karagatan. Ayon sa datos ng pag-asa, inaasahan ang posibleng pagtama ng bagyo sa probinsya ng Cagayan sa loob ng mga susunod na oras. Kaya't mahigpit na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Northern Luzon, lalo na sa mga mabababang lugar at pulubunduking bahagi. Mga kababayan, narito po ang update ukol kay Bagyong Krising at sa pinalalakas nitong habagat. Makinig po tayo ng mabuti sa mga susunod na ulat para malaman kung anong mga lugar ang posibleng maapektuhan ng malalakas na pag-ulan at malawakang pagbaha. Ngayong umaga, si Bagyong Krising ay lumakas pa at halos malapit na sa kalupaan ng bansa. Ang sentro ng Tropical Depression Krising ay nasa 315 kilometers ng silangan ng Isabela. Taglay ng bagyo ang maximum sustained winds na pumapalo ng 60 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso na umaabot sa 85 kilometers per hour. Ayon sa pinakabagong datos, kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong araw patuloy pang lumalakas ang hangin at taglay nito na umaabot na sa 530 kilometers mula sa sentro ng bagyo. Nangangahulugan na maraming lugar pa ang posibleng maapektuhan nito habang papalapit sa ating kalupaan. Dahil sa mabilis na paglakas ng Bagyong Krising, narito ang mga lugar na itinaas ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at mga lugar na nasa Signal number 2 na dapat nating paghandaan. Pakinggan po natin ng mabuti mga kababayan ang mga sumusunod na lugar na pinakaapektado ng bagyo. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga lugar sa Ilocos Sur, Mountain Province, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Polillo Island, Camarines Norte at sa may Catanduanes, Hilagang bahagi ng Pangasinan at sa nalalabing bahagi ng Abra. Samantala, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Isabela at sa may Cagayan. Kaya pinag-iingat natin ang mga kababayan natin dyan sa mga nabanggit nating mga lugar na nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ibig sabihin ito ay may malakas na bugso ng hangin na pumapalo sa 40 km per hour hanggang sa 65 km per hour na may malalakas na pag-ulan. Dahil dito posible itong magdulot ng pinsala sa mga may hinang instruktura, pagkasira ng mga pananim at may panganib na mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Paalala sa ating mga kababayan lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar, minsan ay mas malakas pa ang ihip ng hangin kumpara sa inaasahan, kaya mahalaga na manatiling maging alerto at handa sa anumang posibleng epekto ng bagyo. At manatiling nakantabay sa ating mga weather updates dahil kung lalakas pa si Bagyong Krising sa loob ng susunod na 24 oras, posibleng itaas ng pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal sa ilang lugar hanggang sa Signal number 3 or 4 kung mas lalakas pa ang Bagyong Krising. Narito naman ang weather advisory para sa heavy rainfall outlook na inilabas ng pag-asa ngayong araw. Ngayong umaga hanggang bukas ng gabi, nasa red warning na ang Ilocos Norte, Cagayan, Apayao at Isabela. Kaya asahan ng mga pag-ulan na posibleng lumagpas sa 200 mm habang 100 to 200 mm naman ng mga pag-ulan ang posibleng bumagsak sa Kalinga, Apayao, Quirino sa probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Samar, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Romblon, Marinduque, Pangasinan, Benguet, La Union, Ifugao, Mountain Province, Abra at sa may Zambales. Bukas araw ng Sabado, 100 hanggang 200 mm naman ng mga pag-ulan sa Abra, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Cagayan, maging ang Ilocos Sur,
La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging ang Oriental Mindoro, Antique at sa may Palawan. 50 to 100 mm naman sa mga lugar sa Isabela, Nueva Vizcaya, Tarlac, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Quezon, maging ang buong Metro Manila, Romblon, Guimaras, Negros Occidental at sa may Negros Oriental. Sa araw ng linggo, 100 to 200 mm sa Palawan, Bataan at sa may Occidental Mindoro, 50 to 100 mm naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Batangas at sa buong Metro Manila. Tulad ng lagi nating paalala, ang mga pag-ulan na ito ay maaaring lumakas sa mga mababang lugar at malapit sa bulubunduking bahagi, lalo na kung sunod-sunod na itong inulan. May banta rin ng storm surge sa mga susunod na oras na may mga pag-alon na abot sa 1 hanggang 2 metro sa mga baybaying karagatan ng Ilocos Norte, Cagayan, Ilocos Sur at sa Isabela. Ngayon, narito naman ang latest update natin sa direksyon at posibleng paglakas pa ng bagyong Krising sa loob ng susunod na 24 oras. Ngayong araw, inaasahan na magpapatuloy ito sa paggalaw ng Pakanluran, Hilagang Kanluran. Base sa forecast, posible itong tumama sa kalupaan ng mainland Cagayan ngayong gabi o di kaya sa madaling araw. Sa mga susunod na oras, mataas ang posibilidad na mag-intensify pa ang bagyong Krising sa tropical storm category, at kung tuloy-tuloy ang paglakas nito, maaari itong maging severe tropical storm pagdating ng Sabado ng umaga. Pagkatapos nito, inaasahang tatawirin nito ang hilagang bahagi ng Luzon, particular sa kanlurang bahagi ng bansa, at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Sunday ng umaga. However, hindi inaalis ang posibilidad na lalo pa ito lumakas habang papalapit na ito sa ating kalupaan, kaya't importante ang patuloy na pagbabantay sa ating weather update na dapat pagandaan lalo na sa mga apektadong lugar. Kaya maganda at patuloy na tayo na mag-ingat. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.